na po kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon, at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Mag-likes po tayo, 1-4 po tayo, 500 lang po nagla-likes. Okay, dami kasi matalino. Hindi po, dami po nagtatali-talinuhan. Konti lang po matatalino eh. Si Marvic Leonen, pakbet, hayaan mo muna si Koe sa Maynila, malaki problema na Maynila, walang tatal. Sir Buds, sa panahon ngayon, may himala, Cesar Tejada. Di mo inaasahan pero nangyayari. Ano yung gusto mong himala? Yung pumabor sa kanila? Wala po yan. Alam nyo po, hindi naman po himala yung hinihingi nila eh. Desisyon ng Supreme Court eh. Kinalkal na lang nila sa impeachment court. Correct. Sara Isko, mark my words, spokesperson Badong Aratilis. Hayaan nyo na po si BP Sara kung sino po pipiliin niyang vice president. Kasi po, pag kayo po, ganito po kasi yun eh. Pag kayo po namili na sarili niyong vice president at hindi po yun yung pinili ni BP Sara, ano mangyayari? Magtatampo kayo, sasama loob nyo? Ngayon po, hayaan nyo po si BP Sarang mamili. Wala kayong problema. Katulad ng ginawa natin, di ba? Si Tatay Digong ang Duterte. Walang problema. Walang usapin. Sinuportahan ni BP Sara yung Duterte. Dahil kulang pa, nagpahabol siya ng +2. Walang problema tayo. Walang Duterte, sinuportahan din ni BP Sara, sinuportahan ng lahat ng anak. Boss Badong, ano po ang update sa sahod ni Senator Soto? Sabi ko nga, ako na mag-volunteer eh. Tito Sen, ako na hahawak nung sweldo mo. Bibigyan ko kagad yung anak ko eh, college. Boss Badong, ano po update? Yan. Si Soto pasado sa bar. Yan, comedy bar. Hindi pa yata uso yung comedy bar nung panahon ni Soto. Dito na tayo kay Miss Judge ha. Henry Cortez. Pag di sila nakalusot ngayon, mahirapan din sila sa susunod at nagpalabas na ng ruling ang Supreme Court, Boss Buds. Hindi nga po kayo lawyer, pero mas smart po kayo kay Pepsi Soto. Hindi rin naman siya lawyer. Yung fourth complaint po, Sir Buds, pwede pa nila ulitin sa February pag nawala ang 1-year ban rule. Ayan nga po yung sinasabi natin, di ba? Ano ba inaangal yung accountability? Tinanggal na ba sa inyo? Hindi na ba kayo pwedeng mag-file ng another sa February 6? Ang linaw po ng sinabi, di ba? February 6, pwede na uli kayo. Oh. Bakit po ayaw na nila? Kasi meron, yun po pala yung nakalimutan kong i-discuss kay Martin. Hanggang doon lang tayo sa number 1 eh. Ituloy ko lang po. Yung pangalawa po kasing usapin, yung mga bagong new rules daw. No? Bakit daw ipapatupad na yung new rules na yan? Kasi nga, pagkakataon na ng Supreme Court to eh. Nakita na nila yan. May pagmamalabis kayong ginagawa. Biruin nyo, uulitin nyo kay BP Sara. I-impeach ninyo. O na-impeach ninyo kahit wala kayong ebidensyang kakaibat. Ano sabi ni Chua? Natakot siya, di ba? Nung magpapasya si Martires. Ano sabi ni Chua? Nakikiusap ako kay Ombudsman Martires. Baka pwedeng manood ka muna ng impeachment para makita mo yung ebidensya namin. Ibig sabihin, na-impeach na si BP Sara, walang kakibat na ebidensya. Yun po yung hinabol ng Supreme Court ngayon. Bawal na kayong magpa-impeach ng wala man lang ebidensya. Yung mga congressman, walang sinuri. Pag di sila nakalusot ngayon, mahirapan na. Yan, correct. Yung fourth complaint po, Sir Buds, pwede ba nila ulitin? Pwede po. Pero lalagyan na nila ng ebidensya. Boss, napanood mo na kanina paano kastiguhin ni Senator Marcoleta si Jinggoy sa privilege speech niya. Mukhang magkakaroon ng chilling effect sa mga magpapasikat na senador, lalo na sa mga tulpo.
Hindi ko pa po napapanood. Pasensya na po. Mauuna pang ma-impeach si Chua bago about sa barangay hall ng Manila. Yung mga congressman po, hindi po sila impeachable. Ilan lang po yung impeachable, no? President, Vice President, Ombudsman, COMELEC Commissioners, Supreme Court Justices. Yan lang po. At mga commissioner, yung congressman po, sasampahan lang ng reklamo yan. Kakasuhan lang po. Hindi po kinakailangan, pwede nga siyang matanggal eh. By ano lang eh, pagbobotohan lang po ng mga congressman. Nakita na po natin yan kay Arnie, ano na nga apelyido ni Congressman Arnie Tevez, di ba? O, nakita na natin yan. Tinanggal po siya na congressman. Pwede ka pong matanggal, hindi na po kinakailangan ikorte. May magreklamo lang sa iyo na sa ano? Sa anong tawag doon? Anong tawag doon sa pinagreklamo si Tevez? Anong committee yun? Yun, ireklamo ka lang doon at pagpasyahan lang ng mga congressman, tanggal ka. Kaya hindi mo na kinakailangan impeach. Ethics Committee. Yan lang po yun. Sasampahan lang po. Boss Bas, anong masabi nyo sa Bangag 5 Big 5? Wala po ko ideya sa Bangag 5 Big 5. Hindi ko po alam. Ngayon ko pa lang po narinig yan. Ipaliwanag mo sa akin kung ano yan at baka makasagot ako. Pero hindi ko po, never ko pa pong na-encounter yan salita na yan. Bangag Big 5. 5 Big 5. Kasi panibagong bayad na yan next. Hindi na nila mababawi yung binayad ni Tambi. At malamang marami nang tumalon kay BP Sara. Correct. Present. Ethics Committee. Yan. Alam nyo, nasasanay ako sa inyo na kayo sumasagot. Hanggang ngayon, hindi ko pa maisip yung ano eh. Yung tawag dun sa IBP. Yung kunwari, may papalitan na Supreme Court Justice. Yung maraming nag-apply, di ba? Anong tawag sa trabaho nila yung pinauunti lang nila? Panoorin mo ang argument ni Atty. Libayan about sa Supreme Court versus House of Representatives. Ganda. Okay lang po yan, LJ po eh. Okay po. Okay na po yan. Iba naman yung approach nila pang ano naman yan, pang attorney naman. Kanya-kanya lang po kaming ano. Shortlist yun. Shortlist. Kanina ko pa iniisip yun. Shortlist. Hindi IBP. Alam ko IBP yung nagsi-shortlist eh. JBC, Judicial Bar Council. O nga, no? Shortlist. Judicial Bar Council nga pala. Hindi pala IBP. Alam ko IBP nagsi-shortlist din eh. Sige, i-search natin yan. Attorney Google si Boss Buds at Logic ang gamit niya. Okay lang po yun. Maganda nga po yun eh. No? Tama naman po yun from the point of view ng mga anong tawag dyan? Ng mga abogado. Gusto nyo ng yung wordings ng batas. Mga attorney po. Yan. Pwede naman. Hindi ko naman kayo sinasabi. Pero sa akin po kasi yung practical, pwede tayo mag-usap ng mga practicalidad na hindi tayo nagko-quote ng mga rulings. Kasi karamihan po sa sa mga abogado, second nature nila yung mag-quote ng mga rulings eh. Shortlist po yung iniisip ko kanina kasi IBP. Hindi nga pala Judicial Bar Council nga pala hindi nga pala IBP. Boss Batch JBC shortlist, correct. Yung isang kapitan sa Manila nagsalita pa na magre-resign siya dahil gigibain yung barangay building nila. Akala mo tama yung ginawa nila. Ang tanong, nag-resign ba? Giniba na ba?
Ikalawang tanong, nag-resign ba siya nung giniba? May debate bang naganap? May debate bang naganap? Alam niyo po, ganito yan, no? Ako noon, marami, yung panahon na pumapatol pa ako sa mga debate, sinasabi ko nga makikipag-debate naman ako pero wag lang sa abogado kasi parang lugi ka kagad eh. Parang ganito, makikipag-boxing ka pero professional boxer yung kalaban mo. Puta, hindi na. Di ba? Ganun po yun. Parang sa debate po, professional debater po yung mga abogado. Sa ayaw ninyo sa gusto, ang mga abogado po, kumbaga kumpara sa debate, parang professional debater sila. Kumpara naman sa, kaya hindi lugi ka, lugi. Kristan Durugsitan. May debate pala. Ayan, panonoorin ko yan kung debate. Sabi kasi kanina, manood daw ako ng diskusyon Gusto ko yan debate. Kasamahan nila Llama, sunog kay Libayan. Oo nga, nag-aamon si Libayan, di ba? Sa mga lahat ng dilawan. Nagtatago na yata si Paduano. Bakit naman? Boss, yung Quadcom 2, may kapalit na si Paduana, si Terry Redon. Pandak din. Nagdebate si Atty. Libayan at Kristan Durugsitan. Yung problema ng mga dilawan Hindi sila marunong. Puta, hindi ka naman abogado, lalaban ka ng debate sa abogado. Kahit gaano ka kagaling. Bugok ang putya. Parang nga po yan, naglaro kayo ng basketball ng professional, mga PBA player. Hindi kayo ubra. Akala mo lang magaling ka na. May part 2 pa. Bakit hindi maintindihan ni tambaluslos na lawmaker sila tapos ang essay naman ang taga-interpret? Hoping po sila lahat po ng mga motion for reconsideration yan, lahat po yan, siyempre hoping ka na malay mo, di ba? Yung iba naman, lang, para mapasama lang nila yung para hindi po sila napapahiya. Terry Redon, sabi ni Eric, NDF daw yan si Redon, at dati daw nominees ng Kabataan Party List. Badong, birthday ni Bisdak bukas, kasama ka ba sa meet and greet ng Banateros? Meet and greet ng Banateros? Hindi po, makikikain ako pero hindi ako kasama sa meet and greet. Kailan ba yung meet and greet niya? Sabi nyo nga, Banateros, di lalabas naman na tawag doon, hindi ka naman Banateros, bakit ka makikimit and greet? Sabi nyo nga, meet and greet ng Banateros Tapos kami, bakit anong papel na? Kayo naman, no? Ma'am Emma naman. Ikaw talaga, Ma'am Emma, inaano mo naman ako sa kompormiso. Pag nag-meet and greet ba kaming Birada Aguila, sasama rin sila? Hindi rin di ba? Banateros nga di malamang Banateros po yung mamimit nyo. Bukas ba dong Banateros at Birada?